Noong taong 1971, sa isang liblib na bahagi ng probinsya ng Antique, may isang pamilyang namumuhay ng tahimik at payak sa gilid ng bundok. Wala silang sariling lupa, kaya't nakikitira lang sila sa maliit na bahay na yari sa kawayan at pawid. Itinayo ito sa pagitan ng mga puno ng saging at kakawate. Ang ama ng tahanan ay si Gregorio, 52 taong gulang. Madasalin at masipag. Kahit may rayuma at inuubo-ubo na, araw-araw pa rin siyang bumababa sa kabayanan upang magbuhat ng sako ng palay kapalit ng kaunting bayad. Ang kanyang asawa naman ay si Aling Vivian, isang tahimik ngunit matapang na babae. Siya ang nag-aalaga sa kanilang 3 anak at siya ring nagtatanim ng kamote at gulay sa gilid ng kanilang bahay. Ang kanilang panganay na anak ay si Jep Jep, 18 taong gulang. Maalalahanin at tahimik si Jep Jep. Sanay manghuli ng isda at mangahoy ng kahoy sa gubat para may panggatong. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan, ngunit marunong siyang magbasa at magsulat. Tuwing gabi, nagtutulungan silang pamilya na magsiga sa labas ng bahay habang nagkakainan ng nilagang saging o mais. Hindi man sila marangya, hindi rin sila nakatikim ng gutom sa loob ng 1 linggo. Ang tanging pangarap lang ni Gregorio ay magkaroon ng sariling lupang masasaka. Ngunit sa tagal ng panahon, wala pa ring dumadating na biyaya sa kanila. Isang gabi, habang nakahiga si Jep Jep sa banig na gawa sa patpat ng nyog, may narinig siyang kakaibang tunog sa labas ng bahay. Parang mahina ngunit sunod-sunod na yabag, na para bang may nilalang na paikot-ikot sa kanilang bakuran. Umupo siya at tahimik na sumilip sa maliit na butas sa dingding ng bahay. Wala siyang nakita, ngunit habang nananatili siyang nakasilip, bigla na lang siyang nanlamig. Umihip ang malamig na hangin mula sa kakahuyan, at kasunod nito'y isang matandang lalaking nakasuot ng kulay puting kamesa de chino ang biglang lumitaw sa gilid ng kanilang kulungan ng manok. Maputi ang buhok nito, mahaba ang balbas at tila hindi naluluma ang kanyang suot. Tahimik lang itong nakatingin sa bahay. Kinabukasan, kinuwento ni Jep Jep ang nakita kay Gregorio habang kumakain sila ng kamote. "Tay, may nakita po akong matanda kagabi sa may kulungan ng manok. Di ko po kilala eh. Parang hindi siya taga rito," sabi ni Jep Jep habang ngumunguya. Tumingin si Aling Vivian kay Gregorio. "Baka namamalikmata ka lang, anak," sabi ni Gregorio. "O baka isa sa mga mangangalakal sa itaas," dagdag pa niya. Ngunit sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na lumilitaw ang matanda tuwing gabi. Hindi siya lumalapit, hindi rin siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa kanilang bahay, palagi sa parehong pwesto, at tuwing susubukang lapitan ni Jep Jep, tila naglalaho itong parang usok. Isang gabi, habang nag-iigib si Jep Jep sa puso sa may paanan ng burol, bigla siyang nilapitan ng parehong matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsalita na ito. "Bata, mababait kayong pamilya. Hindi kayo nagnanakaw, hindi kayo nanlalamang. Kaya tutulungan ko kayo," wika ng matanda habang nakatitig sa kanya. Napatigil si Jep Jep sa pagbomba ng tubig. Po, teka, sino po kayo?" "Ako'y tagapagbantay ng kagubatan. Isa akong nilalang na hindi mo nauunawaan. Ngunit huwag kang matakot, hindi ako masama," tugon ng matanda. Hindi nakapagsalita si Jep Jep. Gusto niyang tumakbo ngunit tila parang may puwersang nagsasabing wag. "Bukas ng madaling araw magpunta ka sa likod ng inyong bahay. Doon sa may puno ng balite, may regalo akong iniwan. Huwag niyong ipagsasabi sa iba. Gamitin niyo ito ng tama," sambit ng matanda bago ito naglaho. Pag-uwi ni Jep Jep, ikinuwento niya agad ang karanasan kay Gregorio at Aling Vivian. Akala ni Gregorio ay guni-guni lamang iyon ng anak, ngunit tila may kakaibang pakiramdam si Aling Vivian. Parang naniwala siya.
Kinabukasan, madaling araw pa lang, ay nagising na si Jeff. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa likod sa may punong balite. Sa ugat ng puno may nakapatong na maliliit na sisidlang kahoy. May takip ito na parang batik ng isang matandang puno. Binuksan ni Jeff ang sisidlan. Sa loob nito ay may 7 maliliit na butil ng bigas. Makikinis, makintab at tila kumikislap sa sikat ng araw. Ipinakita ito ni Jeff sa kanyang mga magulang. "Nay, tay, ito po yung sinasabi ng matanda." Tinignan ito ni Gregorio. "Hindi ito pangkaraniwang bigas Parang may liwanag sa loob." Kinabukasan niluto nila ang 3 sa mga butil na iyon at hinati-hati nilang mag-anak. Hindi nila mapaliwanag kung bakit, ngunit pagkakain nila'y parang nabusog sila sa loob ng 2 araw. At hindi lang yon, nang magsimulang itanim ni Aling Vivian ang ilang butil sa likod ng bahay, bigla itong tumubo sa loob lamang ng 2 araw. Sa 3 araw, may mga bunga na itong palay na higit pa sa normal ang laki. Simula noon nagsimula na ring dumami ang ani nila. Ang mga pananim ay naging luntian, malago at namumunga ng labis-labis. Pati ang malapit na sapa ay nagkaroon ng maraming isda, kahit noon ay halos wala doon. Nagulat ang mga kapitbahay. Nagkakatinginan ang mga iilan. May ilan pa nga nagsimulang magduda. "Bakit parang biglang umasenso ang mga yan?" Bulong ni Tata Ibo sa kanyang asawa. "Baka naman may kinakausap silang kung anong nilalang," sagot ng asawa niya. Ngunit hindi nagpaapekto ang pamilya ni Gregorio. Patuloy pa rin silang namuhay ng simple at hindi nila pinagyayabang ang mga biyayang natatanggap. Pagkalipas ng ilang buwan, lumapit muli ang matanda kay Jeff habang ito'y nasa gilid ng palayan. "Tandaan mo, bata, ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng ari-arian, kundi sa kabutihang loob. Huwag kayong magbabago." Ngumiti si Jeff. Hindi po. Hindi kami magbabago. Salamat po kung sino man po kayo." Tumango ang matanda at tuluyang naglaho. Hindi na muling nakita. Lumipas ang ilang linggo, patuloy na namuhay ng tahimik at masagana ang pamilya ni Gregorio. Ang dating taniman ng kamote at gulay ay ngayon naging malawak na palayan na may mataas na gintong mga uhay. Kahit hindi sila marunong sa pagnenegosyo, natutunan nila kung papaano makipagpalitan ng ani sa kabayanan. Nagulat maging ang ilang opisyal sa barangay. Minsan pinuntahan pa sila ni Mang Morong, isang kagawad, para usisain ang biglaang pagbabago sa kanilang kabuhayan. "Gregorio, patawarin mo ako kung medyo manghihimasok ako sa tanong ko. Pero paano mo nagawa to? Ang dami nang tumira dito sa bundok, pero kayo lang ang nakakapagpausbong ng ganitong klaseng ani." Wika ni Mang Morong. Tumingin si Gregorio sa kanyang asawa at sa kamarahang sumagot. "Wala kami ginagawang kakaiba, Mang Morong. Timtim lang kami nagdadasal. Baka awa na rin ang langit." Ganun ba? Basta kung ano mang yan, ingatan ninyo. Sa panahon ngayon, bihira na ang mga taong hindi nananakit ng kapwa para lang makaangat." Tugon ni Mang Morong. Umalis si Mang Morong, ngunit mula noon napansin ni Jeff na may mga matang tila palaging nakamasid sa kanila tuwing gabi. Minsan habang pinapaliguan niya ang kalabaw sa may poso, may mga yabag siyang naririnig sa damuhan, ngunit hindi. Paglingon niya, wala naman. Isang gabi habang natutulog ang lahat, si Jeff ay nagising sa tila may hinang bulong mula sa labas ng bahay. Mga bulong na nagsasabing, "May tinatago sila. Hindi sila karapat-dapat. Ang dapat sa kanila mawala." Tumayo si Jeff pagkarinig niya ng ganon at sumilip sa bintana. Sa dilim ng gabi, may nakita siyang 3 anino ng mga lalaki. Hindi mga nilalang kundi mga tunay na tao na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa di kalayuan. Hindi niya maaninag kung sino, pero halata ang lihim nilang balak. Kinabukasan agad niyang sinabi ito sa kanyang ama. "Tay,
May mga lalaki pong palaging nasa may puno ng mangga tuwing gabi. Pakiramdam ko may masama silang binabalak eh. Tumango si Gregorio habang pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi na to bako, Jep. Sa mga bawat biyaya may inggit. Pero wag tayo matakot. Ang mahalaga, wala tayong ginagawang masama, anak. Makalipas ang 3 gabi, habang tulog ang buong pamilya, isang malaking apoy ang lumamon sa bahagi ng kanilang palayan. Nataranta si Gregorio. Agad na tumakbo sa gitna ng kadiliman habang hawak ang balde ng tubig. Kasama niya si Jep at ilang mga kalalakihan sa baryo na dumating upang tumulong. Ngunit kahit anong gawin nila, tila mabilis na kumalat ang apoy na parabang sinadyang buhusan ng langis. Pagkatapos ng halos 2 oras, naapula din ng apoy. Ang kalahati ng kanilang ani ay naabo. Naupo si Aling Vivian sa lupa, hawak ang natirang uhay na tanim na bago ang mga dulo. Tila sinasadya na talaga nila, mahinang bulong ni Aling Vivian. Kinabukasan, may dumating na matandang babae na nakasuot ng pulang saya at may daladalang supot ng tuyong dahon. Siya ay si Sonia, isang matandang albularya mula sa kabilang baryo. Dinala siya ni Tata Ibo upang tumulong na maglinis ng masamang espiritu sa kanilang bakuran. Napag-utusan akong dumaan dito. Hindi normal ang pagkasunog ng mga palay ninyo. May mga taong naiinggit sa biyayang taglay ninyo at pinagsabihan nila ng masasamang nilalang. Nagulat si Jep. Ano pong ibig niyo sabihin? May nag-ali ng itim na manok sa sapa kagabi. Ang layunin sirain ng grasya sa bahay na to, sabi ng albularya. Tumingin si Aling Sonia kay Gregorio. Gusto ko lamang kayong paalalahanan. Kapag nakialamang tao sa kung anong hindi para sa kanila, may balik. Pero huwag kayong matakot. May nagbabantay sa inyo. Yung matanda po ba sa gubat? Singit ni Jep. Ngumiti si Aling Sonia, saka tumango. Isa siyang tagapangalaga. Isa siyang engkanto ng kalikasan. Hindi siya basta-basta. Kung ginantihan kayo ay karapat dapat din kayong lumaban. Ngunit wag sa paraang marumi, sabi ng albularya. Kinagabihan muli na namang dumating ang engkantong matanda kay Jep habang siya'y naguhugas ng kamay sa sapa. Bata, hindi lahat ay masaya para sa kabutihan ng iba. Ngunit hindi ko kayo iiwan. Narito muli ang aking regalo. Iniabot sa kanya ng engkanto ang isang maliit na palayok na gawa sa luwad. Sa loob nito ay may 3 pirasong itim na bato na tila makinis at may kakaibang kislap. Ilubog mo ang mga batong ito sa gitna ng inyong palayan. Hindi na kayo muling masasaktan ng apoy o tagtuyot. Ngunit tandaan mo, gamitin mo lamang ito para sa kabutihan. Kapag ginamit sa masama, kusang mawawala ang lahat. Pagka-uwi ni Jep, agad nilang inilagay ni Gregorio ang mga bato sa gitna ng lupa. Kinabukasan, laking gulat nila nang makita nilang may tumubong bagong uhay kahit wala pang 1 linggo mula nang masunog ang taniman. At hindi lang basta tumubo, mas malaki, mas luntian at mas mabango pa ito kaysa dati. Muling bumalik ang kasaganaan sa pamilya. Ngunit habang sila'y nagpapasalamat sa biyaya, sa kabilang baryo may isang lalaking galit na galit habang pinagmamasdan ang lumalaking ani ng pamilya ni Gregorio. Yun ay si Antona, ang anak ng isang mayamang magsasaka, ay isa sa mga lalaking dati nagtatambay sa ilalim ng punong mangga. Bakit sila? Bakit sila ang nabibiyayaan? Wala nga silang sariling lupa eh. Sigaw ni Anton habang pinupunit ang lumang sako sa galit. Kung hindi tayo kikilos, mauubusan tayo. Maraming hindi alam sa paligid na ito. Marami pang nilalang sa gubat. Baka kailangan lang nating hanapin sila. Sabi naman ng kasamahan niyang si Mang Murong. Hindi nila alam may mga matang matagal nang nakamasid sa kanila. At ang engkanto, hindi basta-basta nagpapalapit sa mga may masasamang hangarin. Sa mga sumunod na linggo, muling bumalik sa normal ang pamumuhay ng pamilya ni Gregorio.
Sa kabila ng mga pag-uusisa at lihim na inggit mula sa ibang taga-baryo, pinili nilang magpakumbaba at huwag magyabang. Nanatili silang mapagkumbaba, si Gregorio, at tinuro pa niya sa ibang mga kapitbahay kung papaano alagaan ang lupa kahit alam niyang wala silang kaparehong biyaya. Isang hapon habang abala si Jeff sa pag-aani ng palay, may dumaan na batang lalaki sa kanilang bukid. Ito'y anak ng isang magtataho sa kabilang baryo, si Nardo. "Kuya Jeff, may naghahanap po sa inyo, matandang babae po. Naghihintay po sa may tulay sa may ilog." Agad na iniwan ni Jeff ang kanyang ginagapas at nagtungo sa tulay. Doon nakita niya si Aling Sonia, nakasuot ng lumang bestida at may hawak na bungkus ng dahon-dahonan. "May babala ako, Jeff. Nararamdaman ko ang galaw ng dilim sa paligid ng baryo ninyo. May mga taong lumalapit sa mga nilalang na hindi nila kilala at ginagamit ito sa pansariling interes." Wika ni Aling Sonia. Naguluhan si Jeff. Tungkol po ba ito kina Anton?" Tumango si Sonia. "Hindi sila titigil hanggat hindi kayo tuluyang nawawala. Nararamdaman ko rin na may isang nilalang mula sa gubat ang nilapitan nila. Isa itong engkantong hindi katulad ng inyong tagapagbantay. Isa itong nilalang na may kapalitan bawat biyaya," sabi ng albularya. Kinabukasan habang natutulog si Gregorio, napanaginipan niya ang isang bangungot. Isang malaking itim na nilalang, may 4 na mata at mahabang kuko na papalapit ng papalapit sa kanilang bahay. Nagising siyang pawis na pawis. Agad niyang tinawag si Jeff at kinuwento ang napanaginipan. "May darating na panganib, anak. Kakaiba ito. Hindi ko mapaliwanag pero ramdam ko." Lumipas ang mga araw na may kabang bumabalot sa bawat kilos ng pamilya. Hindi na gaanong lumalabas si Aling Vivian, habang si Jeff naman ay mas naging alerto sa bawat tunog at galaw sa buong paligid. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang lahat, biglang kumulog ng malakas. Kasunod nito ang isang matinis na tunog mula sa likod ng bahay. Agad na bumangon si Jeff at lumabas upang silipin ito. Sa likod ng kanilang bahay sa may puno ng balite, may makikitang apoy na tila sumisiklab mula sa lupa. Agad na sinundan ito ni Gregorio habang may hawak na gulok. Paglapit nila sa puno, may isang hugis taong nilalang na nakatayo. Subalit mistulang gawa sa usok at abo ang anyo. Mabilis ang galaw nito, parang alon na kumakawala sa hangin. Tinignan ito ni Gregorio at Jeff. "Kayo ang hadlang. Ang biyaya ninyo ay laban sa aming layunin." Biglang tumunog ang kulog at sa gilid ng puno lumitaw ang matandang engkanto na una nang tumulong sa kanila. "Ako ang nagbabantay sa kanila at hindi ko hayaang sirain ninyo ang kanilang kabutihan." Nagharap ang dalawang nilalang. Ang isa ay may liwanag, ang isa ay pawang kadiliman. Humugot ng puting liwanag ang engkanto na tagapagbantay at hinampas ang nilalang ng usok. Nagsagupaan ang dalawang puwersa. Niyanig ng ingay ang buong paligid at ang lupa sa palibot ng puno ay tila gumalaw. Nagising si Aling Vivian at agad na lumabas ng bahay. "Gregorio! Jeff! Nay, wag po kayo lumapit!" Sigaw ni Jeff habang pilit na hinahatak ang kanyang ama palayo sa naglalabang mga nilalang. Maya-maya pa'y bumalot ang makapal na liwanag sa buong lugar at sa isang iglap nawala ang nilalang na usok. Naiwang nakatayo ang matandang engkanto at bahagyang nakayuko, tila ng hina. Hindi siya nag-iisa. May mas marami pa sa kanya. At sa likod nila, may taong may pusong batbat ng inggit at kasakiman. Bago ito tuluyang maglaho, iniabot nito ang isang maliit na bato kay Jeff. Ilagay mo ito sa ilalim ng inyong bahay. Ito ang magsisilbing harang sa anumang pwersa ng kadiliman. Isinagawa agad ni Jeff ang bili ng engkanto. Pagkatapos nito, tahimik na muling namuhay ang kanilang pamilya. Ngunit laging handa sa anumang pagsubok. Sa kabilang dako ng baryo,
Si Anton ay mas lalong naging agresibo sa paghahanap ng ibang nilalang upang tumulong sa kanyang layunin. Nakumbinsi niya si Mang Murong na lumusong sa pusod ng gubat upang doon humingi ng tulong sa itim na nilalang na dating sinasamba ng ilang mangkukulam sa kanilang bayan. Sa gitna ng masukal na kagubatan, narating nila ang isang lumang altar na yari sa bato at punong napapalibutan ng tinik. Dito raw nananahan ang nilalang na kayang magbigay ng kapangyarihan kapalit ng alay. Bulong ni Mang Murong habang nakatingin sa madilim na usok ng kagubatan. Handa na ako mag-alay ng kahit ano. Wika ni Anton, kahit buhay ng kalaban basta magtatagumpay ako. Dagdag pa niya. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang na tila kalahating tao, kalahating hayop. Mahaba ang sungay nito, ang balat ay tila uling at ang mga matay pulang-pula. Handa ka bang talikuran ang liwanag? Tanong ng nilalang. Handa ako, sagot ni Anton. Inumin mo ito. Sabay abot ng isang kupas na sisidlang may madilim na likido. Walang pag-aalinlangan, ininom ito ni Anton. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang kanyang balat. Nanigas ang kanyang mga ugat at ang kanyang mga mata ay naging maitim. Tinatawanan niya si Mang Murong na ngayon tila natatakot na sa kanyang nakita. Mula noon na, nagsimula na ang sunod-sunod na trahedya sa buong baryo. Marami ang hayop na namamatay. Ang ilan na pananim ng mga karatig lugar ay biglang natuyo. Ang mga bata nagsimulang magkasakit ng hindi mapaliwanag. Maging ang mga matatanda ay nagsabing may mabigat na presensya tuwing gabi. At isang gabi, may muling narinig na kaluskos sa paligid ng bahay kay Mang Gregorio. Tay, narinig mo ba yon? Tanong ni Jep. Tumango si Gregorio at kinuha ang lumang itak. Mag-iingat ka anak, pakiramdam ko, hindi to gaya ng mga nauna. Sa likod ng bahay, may bakas ng sapatos sa lupa. Malaki ito, mabigat ang bawat hakbang. Habang sinusundan nila ito, napansin nilang papunta ito sa gilid ng ilog kung saan dating nagpakita ang engkanto. Biglang may lumitaw na nilalang, hindi na usok kundi isang lalaking tila nawalan na ng kaluluwa. Si Anton. Sa wakas magkaharap din tayo. Bulong ni Anton na tila iba na ang boses, parang dalawa ang dila. Nagkaharap si Gregorio at ang nilalang na si Anton sa gitna ng dilim. Habang si Jep ay tahimik na nagdasal at inihanda ang itim na bato na ibinigay ng engkanto na nasa kanyang bulsa. Biglang humigpit ang hangin, parang may mabigat na presensyang bumalot sa paligid. Napatigil si Gregorio sa paglapit kay Anton habang si Jep ay dahan-dahang nilalabas ang itim na batong ibinigay ng engkanto. Hindi mo ako kilala, ha? Hindi na ako ang dating ako. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kinuha ninyo ang biyayang dapat ay sa amin. Wika ni Anton. Hindi kami kumuha ng anuman. Binigay sa amin ito at hindi namin ito ginagamit para mang-abuso. Sagot ni Gregorio. Para sa inyo, oo. Pero para sa amin, kayo ang hadlang. Pulalas ni Anton sabay galaw ng kanyang kamay. Mula sa lupa biglang lumitaw ang mga ugat na tila ahas. Gumapang ito papunta kina Gregorio at Jep. Mabilis na lumundag si Jep palayo habang hawak pa rin ang bato. Tay, sa tabi ko! Tumalon si Gregorio sa tabi ng anak at magkasabay silang tumakbo papalayo. Ngunit pabilis si Anton, tila may lakas ng hayop. Hinabol niya ang mag-ama at sa isang iglap, napalibutan na sila ng mga makakapal na damong may tinik. Hindi kayo makakatakas! Habang lumalapit si Anton, biglang nagliwanag ang itim na bato sa kamay ni Jep. Nagniningning ang kanyang katawan pero mariin niyang hinawakang mabuti ang bato at ito'y kanyang itinaas. Maya-maya pa, parang binaril ng kidlat si Anton. Napatras ito,
Nagsimulang sumigaw habang kumikirot ang kanyang balat na parang sinunog ng hindi nakikitang apoy. Lumiwanag ang paligid. Ang bato sa kamay ni Jep-Jep ay nagbitaw ng isang bugso ng liwanag na tumama kay Anton. Napaluhod ito at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang itim na usok na tila buhay. Kumakawala, umiiyak, naghahanap ng bagong sisidlan. Nang humupa ang liwanag, si Anton ay nalugmok sa lupa, ngunit hindi pa rin siya patay. Umuungol ito, tila may pinagsisisihan. Anong nangyari sa akin? Nilapitan siya ni Gregorio. Dahan-dahan, hawak pa rin ang itak. Isa kang tao, Anton. Nagsimula ka na rin sa lupa at pawis katulad namin. Pero pinili mong balutin ng kasamaan ang puso mo. May inggit. Humikbi si Anton. Akala ko makakabawi kami. Makakaganti kami. Pero mas lalo akong nawala. Sabi ni Anton. Sa di kalayuan, muling lumitaw ang matandang engkanto. Hindi pa huli ang lahat, ngunit kailangan mong talikuran ang kasamaan na nagbigay sa iyo ng lakas. Hinawakan ng engkanto ang noo ni Anton at sa isang iglap, nawalan ito ng malay. Dinala siya ng mga alon ng hangin papunta sa paanan ng bundok kung saan siya'y pansamantalang hihimlay. Hindi pa tapos ang dilim. May mga nilalang pa sa kagubatan na kinakausap ng mga taong sakim. Ngunit may mga gaya ninyo na kahit payak ang buhay, pinipiling maging tapat. Kayong magpapalakas sa liwanag. Tumango si Gregorio at Jep-Jep. Hindi po kami titigil sa pagiging mabuti kahit paanong pagsubok, sabi ni Jep-Jep. Bago tuluyang maglaho ang engkanto, iniwan niya ang isang maliit na sisidlan ng langis. Gamitin niyo ito upang magbigay ng liwanag sa mga nangangapa sa dilim. Hindi ito para sa inyo lang, kundi para sa buong baryo. Kinabukasan, isinama ni na Gregorio at Jep-Jep si Anton sa kanilang bahay. Wala pa itong malaya, ngunit pansin nilang bumalik na ang dating kulay ng balat nito. Tinulungan siyang gumaling at sa loob ng ilang linggo, muling nakalakad si Anton. Pagmulat ng kanyang mata, unang-una niyang sinabi, "Patawad sa lahat ng nagawa ko." Lumipas ang mga buwan. Ang biyayang bigay ng engkanto ay hindi na lamang nananatili sa pamilya ni na Gregorio. Unti-unti nila itong ibinabahagi sa kanilang mga kapitbahay. Nagturo si Aling Vivian ng wastong pagtatanima habang si Gregorio ay gumagawa ng irigasyon mula sa sapa upang maabot ng tubig ang mga kalapit na taniman. Si Jep-Jep naman ay naging gabay sa mga kabataan ng baryo. Itinuturo ang kahalagahan ng kasipagan at kabutihang loob. Sa gitna ng bundok ng Antique, may baryong hindi mayaman sa ginto, ngunit sagana sa biyaya, pagkakaisa at kabutihan. At sa bawat gabi ng katahimikan, sa ilalim ng punong balite, may isang matandang engkanto na nakangiti habang pinagmamasdan ang liwanag na tinanggap ng isang pamilyang marunong gumamit ng tamang regalo. Makalipas ang 6 na buwan, tila naging tahimik muli ang baryo sa paanan ng bundok. Ang dating kalagim-lagim na gabi ay napapalitan ng liwanag ng lampara at halakhakan ng mga batang naglalaro sa may pila-pila. Muling nagbukas ang maliliit na pamilihan sa tabing ilog at dumami na rin ang mga nagtatanim sa paligid ng mga lupain. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, may iilang gabi na muling nakakaramdam si Jep-Jep ng hindi mapaliwanag na kilabot. Tuwing 2:00 na madaling araw, nagigising siyang tila may malamig na hiningang dumadaan sa kanyang batok. At tuwing lalabas siya upang silipin ito, ang ilaw ng kanilang lampara ay parang kusang napapatay. Isang gabi habang nakaupo siya sa may hagdang kawayan at nakatanaw sa palayan, may narinig siyang isang mahinang huni at tila hindi karaniwang ibon. Iniangat niya ang lampara at tinanaw ang direksyon ng ingay. Sa may dulo ng pilapil, may isang figurang tila nakaupo sa batuhan. Matangkad, payat at parang may mahahabang pakpak na nakatiklop. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa.
Agad siyang bumalik sa loob ng bahay at ginising si Mang Gregorio. Tay, may kakaibang nilalang po sa may dulo ng palayan. Hindi tao eh. Hindi rin hayop. Napatingin si Gregorio sa bintana. Pakiramdam ko hindi pa tapos ang pagsubok Kinabukasan, nagtungo si Jep sa kabilang baryo upang hanapin si Albularyang Sonia. Inabutan niya itong naglalagay ng abo sa palibot ng isang bahay na pinaniniwalaang ginambala ng isang sigbin. Albularya Sonia, patawad po. Kailangan ko po ulit kayo. Sa amin pong palayan, may nilalang po na nagpakita. Nakita ko yung madaling araw. Hindi po karaniwan. Tumingin sa kanya si Sonia. Seryoso ang tingin. Hindi lahat ng engkanto ay nabibilang sa liwanag o dilim. May mga nilalang na tinatawag naming tagapagsingil. Sila ang mga nilalang na nagbabantay sa balanse. Kapag may labis, sila ay dumarating. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Ang biyayang natanggap ninyo, maaaring napansin na ng mas matandang nilalang. Ang mga tagapagsingil ay hindi mabuti o masama, pero kapag nakita nilang sobra-sobra na, saka sila gumagalaw. Kinilabutan si Jep. Paanong sobra po? Hindi po naman namin inaabuso ang regalo. Hindi sa intensyong nasusukat ang balanse. Jep, minsan kahit hindi sinasadya, may natatapakan, may naiiwang gutom, may naiinggit pa rin. Kapag hindi natin nabigyang halaga ang ugat ng grasya, ang ugat mismo ang puputulin. Tahimik si Jep habang pinagmamasdan si Sonia. Ano pong dapat namin gawin? Kailangan ninyong kilalanin ang nilalang at harapin ito hindi bilang kalaban, kundi bilang tagapagtanggol ng balanse. Kailangan mong ibalik ang respeto sa pinagmulan ng biyaya at kung kinakailangan isakripisyo ang bahagi ng tinanggap ninyo. Kinagabihan, muling bumalik sa may pilapil si Jep. Sa kanyang kamay dala niya ang lampara at ang maliit na palayok ng langis na ibinigay noon ng engkanto. Sa tabi niya ay si Mang Gregorio. Tahimik at handang tumayo anuman ang mangyari. Pagkarating nila sa dulo ng palayan, muling nagpakita ang nilalang. Sa liwanag ng lampara kitang-kita ni Jep ang balingkinitang katawan nito. May balat na tila pinagsamang kahoy at abo, at ang mga matay kulay abong asula. Hindi ito kumikibo, tila nagsusuri lang. Hindi kami dumito para manira ng balanse. Hindi namin hinihingi ang biyaya para yumaman. Ginagamit lang namin ito para mabuhay. Sabi ni Jep. Sa bawat grasya, may dapat na alay. Ang mga engkanto ng liwanag ay nagbibigay ngunit kailangan may bumawi ng labis. Hindi kayo ang problema, kundi ang kawalan ng kabayaran. Wika ng nilalang. Tumindig si Gregorio. Kung kailangan namin magsakripisyo, sabihin mo. Ilang segundo lang ang lumipas, bumuga ang malamig na hangin ng nilalang. Isang bahagi ng inyong ani, isang bahagi ng lupa. Alay ninyo tuwing huling buwan ng tag-ani, hindi para sa amin, para sa kagubatan, para sa mga nilalang na ginising ng balanse. Tumango si Jep. Magsasagawa kami ng pag-aalay taon-taon sa parehong araw nang nagsimula ang lahat ng ito. Nang marinig ito ng nilalang, dahan-dahan itong naglaho sa hangin. Naiwan sa hangin ng huni ng huling salita, na salitang balanse. Simula noon, tuwing huling Biyernes ng Oktubre, ang pamilya ni Gregorio ay nagsasagawa ng munting ritual sa gilid ng palayan. Nag-aalay sila ng bahagi ng kanilang ani sa ilalim ng punong balite. Hindi para magpasikat kundi bilang pasasalamat at pagpapanatili ng balanse. At mula noon, hindi na muling lumitaw ang mga nilalang ng dilim sa paligid ng kanilang tahanan. Ngunit sa dulo ng kagubatan, may isang taong patuloy na gumagala, si Mang Morong. Hindi pa siya sumusuko sa paghahanap ng ibang nilalang dahil sa pagkawala ni Anton sa baryo at ang kanyang pagkasira ng pangalan. Buo ang kanyang layunin na gumanti. At ang dilim hindi pa tuluyang natutulog.
Makalipas ang ilang buwan mula nang huling magpakita ang tagapagsingila, nanatiling payapa ang baryo. Ang tag-unang pag-aalay tuwing huling Biyernes ng Oktubre ay naging bahagi na ng kultura ng lugar. Maging ang mga kabataan ay natutong rumespeto sa kalikasan, sa lupa at sa mga nilalang na hindi nila nakikita. Ngunit sa kabilang panig ng kabundukan sa isang lugar na halos hindi naaabot ng mga taga-baryo, unti-unting na itatayo ang isang kupong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, pinatigas ng tuyong dugo ng hayop at pininturahan ng uling at abo. Nasa loob nito si Mang Morong, payat, nangingitim ang balat at may mata na tila lagi ng gising. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang retaso ng lumang papel, talaan ng mga nawawala, larawan ni Anton at mga guhit ng mga nilalang na sinasabi ng mga engkanto at matatanda. Hindi sila mga Diyos at lalong hindi rin sila dapat sambahin. Bulong niya na medyo naggasgas na ang boses at nag-iba na habang ginugutay-gutay ang isang piraso ng balat. Kung kaya nilang magbigay at bumawi, kaya rin silang pag-aralan at pataubin. May bagong apoy sa kanyang dibdiba. Hindi na paghanga o pagkasabik sa misteryo, kundi paghihiganti. Sa isang sulok ng kubo niya, isang sirang lampara ang nagningning. Mula ito sa baryo ni na Gregorio at sa ibabaw ng lamparang iyon ay nakaukit ang isang lumang salita. Hindi lahat ng biyaya ay galing sa liwanag. Minsan ang dilim ang nagtatakda kung sino ang karapat-dapat. Sa kabilang banda, patuloy na ginugugol ni na Jep at Gregorio ang mga araw sa pagtatanim at pagtuturo sa mga kabataan ukol sa kahalagahan ng lupa, ng hangin at ng tahimik na pamumuhay. Minsan, lumalapit pa rin sa kanila si Albularia Sonia upang alamin kung may pagbabagong enerhiya sa paligid. Sa ngayon tahimik pa, pero may gumagapang na sigwa sa kabilang panig ng kagubatan. Hindi ito engkanto, hindi rin tao. Parang pinaghalong galit at pagkaulila. Napatingin si Mang Gregorio kay Jep. Si Mang Morong ba? Sabay nilang nasambit. Isang gabi, tahimik ang baryo. Isang itim na uwak ang dumapo sa bubong ni Nanil Jep. Napasigaw ito ng walang tunog. Paglabas ni Jep, may nakita siyang nakasabit na supot sa sanga ng punong mangga. Sa loob nito isang baling piraso ng mutyang ibinaon noon na dati nga ibinigay ng engkanto. Pero ngayon kulay abo na ito. May mga bitak at tila buhay pa. Hindi na muling nakita si Mang Morong matapos ang huling gabi ng Nobyembre. Ayon sa sabi-sabi, nagsabog siya ng apoy mula sa isang ginawang anting-anting na tinunaw niya gamit ang galit, inggit at dugo ng isang puting kambing. Ang apoy na iyon ang siyang tumupok sa kanyang katawan, kasama ang bahagyang kaluluwa niyang hindi na mawari kung saan talaga kabilang, sa tao, sa engkanto o sa kadiliman. Sa huling pag-uusap ni Nani Gregorio, Albularia Sonia at Jep sa gilid ng ilog, malinaw ang kanilang napagkasunduan. Ang biyaya ay hindi dapat abusuhin, ang takot ay hindi dapat sambahin, at ang kalikasan ay hindi laruan, kundi buhay na nilalang na marunong gumanti. Lumipas ang mga taon na ang baryo ay nanatiling tahimik. Taon-taon nag-aalay pa rin sila ng palaspas, bigas at hinog na bunga tuwing Oktubre. Ngunit hindi ito isang alay ng takot kundi alay ng pasasalamat. Si Jep naging bagong tawagbantay ng kagubatan. Kahit wala siyang kapangyarihang engkanto, batid ng kalikasan ang kanyang layunin. Itinuring siyang anak ng lupa, at sa bawat pagpatak niya at pagtapak sa kagubatan, gumagaan ang hangin, gumaganda ang ani, at lumalalim ang gabi. Hindi sa takot, kundi sa kapayapaan. Si Gregorio naman ay naging guro sa mga kabataan. Nagturo tungkol sa kasaysayan ng kanilang lupa, tungkol sa tamang pakikitungo sa mga di nakikitang nilalang, at higit sa lahat sa paggalang sa pagitan ng mga mundo, mundo ng engkanto, espiritu at mundo ng lihim. Sa huling araw ng kanyang pagtanda,
Isinulat ni Jeff ang kanyang huling paalala sa isang tabla na isinabit sa puno ng balete. At ang nakasulat sa tablang iyon ay ganito: kapag may dumating na dayo, tulungan. Kapag may humihingi ng gabay, ituro ang tamang daan. At kapag may sumira ng balanse, huwag patayin. Paalalahanan, dahil minsan, ang nawala sa dilim ay dating nagliwanag. At sa tuwing sasapit ang huling Biyernes ng Oktubre, sinasariwa ng mga bata at matatanda ang kwento ng engkantong naghatid ng pagkain ng gabay at ng paalala na ang tunay na gutom ay hindi laging laman ng tiyan, kundi uhaw ng kaluluwa sa pagkilala sa pag-ibig at sa liwanag. Noong taong 1971, sa isang